Bituangko, ilalabas na ang video evidence laban kay Saldico at Martin Romualdez. At ito, usapang korupsyon. At ito, yung panayam din ni Mayor Magalong mapatungkol sa 7-7. Matindi-tindi itong mga pag-uusapan natin ngayon. Talagang pangdiinan na. At dahil dito, maraming ang kinakabahan dito sa usapang itong mga korupsyon na ginagawa ng mga congressman. At lalong-lalo na silang kinakabahan na ayaw nilang madala ito sa Senado. Dahil alam nilang gugurgurin o yayariin sila ni Rodante Marcoleta. Dito nga may isang interview kay Toby Tiangco kamakailan lang na parang pinamumukha niya sa atin na nasa kanya na yung mga ebidensya talaga. Na itong si Saldico at Martin Romualdez talaga ang pasimuno ng korupsyon, lalong-lalo na sa mga flood control. Nako! So grabe dito, grabe itong mga pag-uusapan natin. At syempre, bago lahat, dito muna ho tayo. Syempre, pag korupsyon, usapang pondo yan. So dito nag-umpisa din ng lahat. Ito yung live interview ni Ivan Mayrina kay Pangulong Duterte. Ito may pondo para sa pangakong proyekto sa SONA kung wasto ang paggamit. Yan, panoorin natin to. Play! Marami din ho kayo mga binanggit sa SONA ninyo na pangako that you intend to do in the next 3 years of your term. Yeah. Okay. New classrooms, bulilit centers, all other projects. Sure. Tanong po ng tao, Mr. President, may pera pa po ba ang Pilipinas para tustusan lahat ito? Meron pa po ba? Meron. Meron. Basta't yung pera ng Pilipinas ay ginagamit sa tamang paraan. Aba? Yung perang nakalaan para sa para sa classroom, ginamit talaga sa classroom. Aba? Hindi nakalagay dun 2 classroom, ginawa lang 1 classroom. Diba, alam na alam yung natira. Yung mga ganong klase. Pag Okay. talagang mahigpit tayo at tama ang gamit ng ating pondo, meron tayo. Uutangin ba natin ang pantustos sa mga proyekto? Because right now, 17.2 trillion, to many Filipinos... Uutang na naman. Uutang na naman uutang. Akala ko ba may sapat na pera tapos ngayon uutang na naman. Normal naman po may utang sa mga tao, but the number 17 trillion is staggering at nakakatakot. Yeah, but even if you look at any, the sari-sari store, isang negosyo, isang maliit na negosyo, may utang din. Pero may kinikita. Tapos yung utang na yun, ginagamit pang investment para palakihin ang negosyo. Okay. Pagandahin yung whatever, restaurant o whatever it is. Huwag natin tinitignan yun lang trillion. As an absolute So, number. it's not an absolute number. Like any corporation, may balance sheet yan. The balance sheet has assets and liabilities. Pag tinitignan lamang yung utang, tinitignan lang yung liabilities. Tignan niyo yung asset. Nadadagdagan yung asset natin. Nadadagdagan yung training natin na ibibigay sa ako, pinakamalaking asset natin, Pilipino. Yung manggagawang Pilipino. So yung utang na yun, gagamitin mo naman para pang-training doon sa tao yun. Anong balik nun? Ang balik nun in employment. Yes. At saka employment sa magandang trabaho, hindi yung mga basta-basta. Ngayon tanong, meron ba? Hanggang ngayon nga, hinahanap pa rin nila yan. Hinahanap nila yung kinakwento mo sa Pangulong Bongbong Marcos. Ang pinakatanong dyan, asan na kaya yan? Na trabaho, ito yung talagang maganda. Tama rin po ba na ang pag-manage natin sa national debt is contingent on how we are able to combat corruption? Nabanggit nyo kanina kasi, umuutang tayo at ninanakaw lang nila. Yeah. Kung mapigilan po natin yon, mapapababa utang ng Pilipinas. Dahan-dahan, mapapababa natin yan. Slowly we'll bring it down. Paano Marami din paano mo mapapababa yun, Marcos Jr.? Pataas nga ng pataas. Sige dahan-dahan daw, mapapababa daw. Ang masama ho nito, tumaas ng 6 trillion ng utang ng Pilipinas nung administrasyong Marcos, na ibaba nila sa 1 trillion. Pero at least nga naman, natupad ni Marcos Jr. yung sinasabi niya na napababa niya. Pero hindi ganun kalaki. Huwag na kayong mag-expect. Baka matulad yan lang yan sa taripa. Na ang gusto natin magkaroon ng 50-50. Pero nagkaroon ng 19-0. So mahirap yan. Dito nga, etong video na to, kung saan yun? Ano to?
Ito. Yan. Dito muna tayo ha. Dito sa 77 tawag dito ni Mayor Magalong. So panoorin mo natin to. So kung kayo ipatatawag sa investigasyon at ngayon pa lang ipatatawag daw kayo at maglabas daw kayo ng mga ebidensya, anong madadala ninyo, Mayor, kung sakaling a-attend kayo? Yan na. Siguro, hindi ko na lang muna siguro babanggitin Tama lang. ka Jerry. Goods yun. Patawag na lang nila ako. Pero maganda rin siguro na ipatawag din nila o imbitahan din nila si Presidente. Kasi isipin mo, si Presidente mismo nagsalita, mahiya kayo. Ano? Binanggit pa niya na palpak, gumuguho, Guni-guni. patapos guni-guni lang. Guni-guni. Ibig sabihin, pati siya mismo may kaalaman. Alam niya na may nangyari. At sino ba tinutukoy niya nung sinabi niyang mahiya kayo? Sino po ba? Eh, sino yung mga kaharap niya? Dito sa kaharap niya. Hindi naman lahat. Po, at saka si Ka Jerry. Magandang umaga, Katonying at Ka Jerry. Magandang umaga po sa ating mga listeners. Opo, Mayor, magkano po ba talaga o ilang percent po ba talaga ang kickback ng mga tulisang congressman at senador for that matter sa mga infra projects including flood control projects? Ilan? Well, depende yan sa kung gaano gahaman yung mga congressman, mambabatas. Hindi ko naman sinasabi na lahat sila kasi maraming matitino dyan. Opo. In fact, yung mga impormasyon na natatanggap ko, galing din sa mga matitino. No? But anyway, ang lumalabas dyan, mga 25 to 40%. 25 to 40%. Yung mga 40%. 25 to 40%. Dyan talagang sobrang. Ba, ano yun ha? Hindi biro yun. Ang laki nun. 25 to 40% ang nakikickback ng mga kontraktor ng mga congressman. Malaki-laki yun. Hindi ho biro yan. Kaya pala ang dami nang naka-Rolex sa kanila. Yung iba nga naka-Hermes pa. Sobrang kasapangan na talagang 40%. At yung iba pa dyan, magugulat ka na meron pa pala silang mga project list. Na kailangan yung mga kontraktor na gustong magkaroon ng access doon sa project list nila, kailangan magbayad sila ng 2 million. Grabe. Non-refundable yun, no? Non-refundable. Yung access lang sa project list, bayad agad 2 million, non-refundable sa kontraktor. Aba, intindi, no? Yes, so, refundable siya. Kaya makakuha ka man o hindi, bayad ka pa rin. Oo. Dyan ho ba sa lugar ninyo, Mayor, bumabaha din dyan, di ba? Yung, nasa gitna La Trinidad. dyan? Hindi, doon sa, yung may lawa, may tubig. City Cup. Oo. Di ba, bumabaha din ho dyan? Kayo ba hindi man lang natapunan ng pondo para sa flood control? Wala. Against sa Marcos Lalo kay Martin Romualdez, hindi talaga siya maambunan dyan. Kaming flood control. Pero kasi hindi na rin nababaha yung gumawa kami ng plan. Pero nag-request kami ng 400 million pesos para doon sa to cover the master plan. Pero hindi naman na-approval ng DPWH. At yung dati naman naming iba naman yung priority kasi noon dati naming congressman. Oo. Hindi ho congressman, di ba? Dapat sila power of the purse. Dapat magmalasakit sa lugar ninyo na binabaha. Kung naman sila kasi iba naman yung priorities kasi nila kasi ang priority nila yung pansarili nila, hindi yun lang. Ganyan naman kasi maraming ganyan kasi na mga kabatas. Totoo yan. Nila yung kanilang bulsa. Kaysa yung priority nila yung tingnan yung kapakanan ng kanilang mga constituent. Pero Mayor, parang naiba po ang kwento dahil mag-iimbestiga po ang Kongreso at ipapatawag daw po kayo. Nabalitaan nyo na ba iyon? Oo, nabalitaan ko kahapon, may pinadala sa akin. Kaya sila yung mag-iimbestiga. Siguro kung maniniwala ako kung yung mga matitino ang mag-iimbestiga. Pero kung yung mga pasimuno dyan at yung mga... So ibig sabihin, Mayor Magalong, hindi matino ang Tuwadcom. Ang Tuwadcom 2.0. Yan, kabilang dyan si Abante, si JJ Suarez, si Luistro, sino pa ba yung iba? Yan yung mga kabilang dyan. So, hindi ba matitino yun? Sila rin yung mga kasabwat. Kumbaga parang criminal din na sinabi mo, ikaw na mag-imbestiga doon sa krimen mo.
Oo. Meron Tama ba nga tayong naman. makukuhang ebidensya sa ganyan, Mayor? Sa proponent lang, sa pagiging proponent lang ng isang project, hindi na lumulutang yung pangalan nila kapag natapos na yung budget law sa GAA. Totoo yan, Ka Jerry, Katony. Mahirap talaga kasi ako dati ako CIDG at nag-imbestiga ako nung NIA, nung inutusan ako ni Presidente na Pinoy, na imbestigahan mismo to lead investigation together with the NBI group. Talagang mahirap mag-imbestiga na may determine mo yung link with the politicians. Kasi nga karamihan dyan, wala namang Grabe, no? Pero kung magsasalita yung contractor, kasi makikita mo kagad doon pa lang sa ebidensya, sa documents, tapos pupuntahan mo yung lugar, makikita mo talaga. Tama yung sinabi ni Presidente. Yung iba palpak, yung iba guni-guni lang, yung iba gumuhuna. No? Yung NIA project yun, nakita namin talaga yun. Pero mismo, yung mga contractor, nagsasabi na ito yung binigay nilang porsyento doon sa, kasi yung may-ari yung Port Barrel. Ito yung binigay namin. Pero are they willing to testify? Ay, takot sila mag-testify, baka patayin daw sila. Totoo po yun. Alam niyo po, napakahirap yata nito eh. Kanina pa hindi lang kanina, no, isang araw pa pinag-uusapan namin ni Jerry, na pagka natapos yung investigasyon na to, malamang ang kulong yung DPWH official o employee at saka contractor. Pero yung congressman, walang yun, nakapamewang lang yun. At wala po eh. Meron ba naman acknowledgement receipt yan? Magpapa-issue ba ng check yan sa tongpats nila o sa kotong nila o sa SOP nila? Wala namang ganun, congressman eh. Mayor eh. Paano po mapapatunayan yon? Kasi ang mangyayari po dyan, in fairness naman, sa binabanggit yung matitino, na-generalize po eh. Parang sweeping po na pagka congressman may kickback dun po sa project. Tama ka, no? Tama ka, Katunying. Mahirap. Pero kung nakita ng kontraktor na makukulong na siya at yung mga engineers ng DPWH makukulong na sila, kailangan kumbinsin sila na magsalita na rin kayo. Alangan naman kayo lang ang ikukulong. Paano naman yung nakinabang ng husto dyan? Saka pa lang sila mag-execute na. Kung makumbinsin mo sila, mag-execute sila ngayon ng testimony nila. And kailangan mo rin ng corroborative statement din sa ibang mga witnesses. Ganun ang mangyayari dyan sa investigation. So kung kayo ipatatawag sa investigasyon at ngayon pa lang ipatatawag daw kayo at maglabas daw kayo ng mga ebidensya, anong madadala ninyo, Mayor, kung sakaling a-attend kayo? Siguro, hindi ko na lang muna babanggitin, Ka Jerry. Ipatawag na lang nila ako. Pero maganda rin siguro na ipatawag din nila o imbitahan din nila si Presidente. Kasi isipin mo, si Presidente mismo nagsalita. Mahiya kayo. Binanggit pa niya na palpak, guni-guni. Tapos guni-guni lang. Ibig sabihin, pati siya mismo may kaalaman. Alam niya na may nangyari. At sino ba tinutukoy niya nung sinabi niyang mahiya kayo? Sino po ba? Ay, sino yung mga kaharap niya? Yung mga pumalakpak. Hindi naman lahat. Yung mga pumalakpak na walang konsensya dahil nakita nila yung mga kasamahan nila na yung mga matitino, biglang pumalakpak. No? Pati sila, tumayo na rin sila, nakita nilang nagtayuan na lahat. Tumayo din sila, pumalakpak. Para hindi halata. Para hindi nga naman halata. Siyempre, yung mga hindi talaga involved doon sa pinatutungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, siyempre magpapalakpak yun dahil busit sila dun sa mga kasamahan nila na sobra magnakaw. So sila, para hindi malata, siyempre makikiagos din yan. Pero kita niyo, marami sa kanila yung gano'n. Pero sino po ang pwedeng mag-imbestiga dito na pwedeng na may kredibilidad o na naaasahan ng taong may mangyayari talaga? Ay talagang third-party audit. Third-party audit. Get someone from PICE, yung Institute of Civil Engineers, someone from SGB, mga gano'n, yung mga reputable na mga organizations na hindi pwedeng influensahan. At marami naman yan, ang dami nila. Patapos get someone, a supervising investigator. Kung pwede nga, mag-volunteer nga ako. Kung gusto nila, mag-volunteer pa ako. Basta importante rin. Idikit na sa akin yung PNP at yung at we will only take orders from the President. Ayan. Ito, Mr. President. Ito po, ang kailangan niya talaga dito ay isang third-party independent investigation committee o kung ano man tawag dyan. Ito, may nagbo-volunteer, Mr. President. Mayor Benji Magalong, kapwa nyo rin naman Ilocano. Ang tanong ko po, ito, matagal ko na sa inyong gusto itanong, dahil kayo po ay naging advocate na ng good governance at fight against corruption,
Mayor, meron ba kayong in the process of your personal investigation na mga personal knowledge na mga congressman na talagang corrupt? Yan na. Can you name names? Hindi ko naman pwede banggitin dito ngayon ka Tonying at ka Jerry. I really wish I could pero I cannot at the moment but Magaling to si Magalong. Si Mayor Magalong, oo. Sa totoo lang itong dalawang to. Alam niyo naman na pangit din yung resulta nun kapag sinabi ni Mayor Magalong yung pangalan nun. No? Talagang dapat hindi sinasabi yun at kung ano yung mga ebidensya, ganyan. Kasi nga, makakapag-prepare yung kabila. Ano ba namang mga report, Meron akong personal knowledge. Personal knowledge at marami rin na ako nakausap na Marami na rin ako kausap. Isa pa yan, yung mga 777 na yan, yung mga 30-30 na yan. Meron ako alam dyan. Tapos meron pa nga, nagulat nga ako nung sinabihan pa ako na hindi lang 777 o yung 30-30-30. Meron pang 999 pala. Nako, may 999 pa. Ano po yung 999? Meron pang unli. May unli pa. Pero meron pang unli. Ito pala ang mga informasyon ninyong to, Mayor, sa mga hindi lang pala 77, may unli pa. Kaya pala ang taas na ng utang natin. May unlimited sana all, no? Hindi, alam nyo sa totoo lang, pag-usapang karangyaan, talagang napaka number 1 po ng mga congressman sa pagdating sa yaman. No, grabe. Talagang, alam mo yun, makaupo ka lang ng isang termino. Hindi ko nilalahat ng mga congressman. Marami naman tayong mga okay na congressman dyan. Ang kasi dito, makaupo lang ng isang beses, talagang parang war on drug nung panahon ni Pangulong Duterte. Nung panahon ni Pangulong Duterte, najeta ho ang mga korap tsaka mga adik nung panahon na yun. Hindi nila nagagawa yung mga nagagawa nila noon, nung panahon ni Pangulong Duterte. Kaso, nung panahon na ni Bongbong Marcos, gawa ng walangang pakialam si Bongbong Marcos dyan sa mga kupitero na nandyan sa laylayan niya, nandyan sa kanyang ibaba, sa kanyang nasasakupan, talagang bumawi ng gusto. Pustahan tayo lahat ng congressman ngayon na mga kaalyado, lalo na yung mga kaalyado ng administrasyong Marcos, talagang busog-busog talaga. Oo, busog-lusog talaga. Kaang siguro yung pera niyan sa mga bangko, sa mga bahay nila talagang tambak. Oo, dahil talagang lalo ngayon yung grupo-grupo diyan na talagang tumutuligsa sa mga Duterte. Naku po, puno ang bulsa niyang mga yan. Pustahan pa tayo. Congressman lang, sa senador, ang mga senador ba walang involvement sa ganyang kalokohan o pamumursyento sa mga projects? Hindi ko gaanong admittedly hindi ko gaanong kumbaga hagip yung sa Senate. Hindi ko gaanong hagip. Sa most House of Representatives. Kasi marami doon sa puro congressman lang pala. Na talagang disgruntled na rin. Sabi nga nila, kakaiba ang level ng corruption na nangyayari dito. Sa ilan ba ngayon? 300 plus congressmen, mga ilang porsyento niyan Kong, ang sa tingin nyo tumatanggap ng kickback. Nangingikback. Basta sabi sa akin marami. Mas marami, majority. Mas marami, oo. Mas marami ang kasi tinatanong ko sila na sabi nila, Mayor, pasensya ka na, hindi kami kaya maging open dahil alam mo naman, pag-iinitan din kami. At mawawalan din kami ng suporta. Kailangan din namin mag-deliver sa aming constituents. So dala ng pangangailangan. Meron kasi hindi naman para maghanap tayo ng lesser evil dito. Meron po kasi mayor na yung bang tumatanggap pero hindi nagtatara, hindi nag-i-impose. Ano ba? Pwede rin yun. Oo. Kung baga, tinatanggap na lang kung ano yung kalakaran. Oo, parang gano'n. Hinahayaan na lang. Tapos merong mga radio message yan may mga text messages yan pagka bigayan na. Nako. Ibig sabihin, let us say, yung release na ng kanilang mga Yun na, narinig nyo yan may video at text message. Ano po? Totoo yan. Totoo yan. Oo. Kung baga, tinatanggap na lang kung ano yung kalakaran. Oo, parang gano'n.
Yes, so. Tapos merong mga radio message yan eh. May mga text messages yan eh. Nakuha eh. Oo, yan na. Magkakuan na, bigayan na. Oo. Ibig sabihin, let us say, yung release na ng kanilang mga pork barrel, yung mga yung mga AX, AKAP. Meron silang meron text message yan na pinapadala sa kanila. Na pwede. Delikado pala kayo dito, mga buhaya. May paglalagyan kayo dito, may mga ebidensya pala. Na nilang puntahan, o pwede na nilang lakarin yung kanilang mga ganun, mga pork barrel mo. Mukhang meron kayong ano tawag doon, yung signal jammer, Mayor. Nare-receive nyo rin ba yung mga text na yun? Nakaka-receive kayo ng text? Pinapadala lang sa akin. Pinapadala sa inyo. Nako, Mayor, alam po namin na hindi madali. I'm sure may mga death threats na rin kayo natatanggap because of your advocacy na to, Mayor. Before the election, kumbaga before the election, merong isang former secretary na tinext niya ako na mag-ingat kayo, sir. Sabi niya, mukhang positive yung threat. So I referred it to the Philippine National Police. That was February 9. Ano? And then when I referred it to the Philippine National Police, yan ang mahirap dyan. natanggap ako ng text message na, sir, we have elevated your threat level to high. Ganun ako. Pero hanggang ngayon, di pa nila dina-downgrade eh. Yan ang mahirap dyan, yung mga Mayor, so attend po kayo sa yan ang mahirap dyan, yung mga tawag dito, yung mga death threat na. Malamang yun sa malamang kasi katulad nung sinabi nung ibang congressman nga, ayaw nila magsalita kasi baka sila yung pag-initan. So buti na lang ito, si Mayor Magalong ay may ganyang kalaking bayag na talagang hindi siya natatakot na ilahad ito. At dito nga sa isang video na to, katulad nito, hindi yan, nakakasawa na mukha niya. Nasaan na yun? Nasaan na yun? Hindi ko na makita. Saan ko ba nilagay yun? Dito. Oy. Saan ko nilagay yun? Yung video na yun. Naku, hindi ko na makita. Saan ko na nilagay? Mukhang... Saan ko na nilagay yun, ha? Hindi ko na makita, Nawala pa nga ata. So hanapin natin ito. Nandito yun sa ating ano. Ito. Mukhang nawala Bakit nawala? Nilagay pa natin dito eh. Ito na lang, palitan na lang natin to. In-edit ko pa yun eh. Oo, in-edit pa yun eh. Tapos biglang nawala. Ayun nga, ito nga. Ito pala yun. Oo. Ito. Katulad lang ho nito, no? Buti ito rin isa. Si Toby Tiangco na inilahad niya yung patungkol sa nakawan dyan sa Congress. At ito rin, may hawak din tong ebidensya. Mas maganda nga talaga makita natin yung mga ebidensya na yan at mapatawag na tong dalawang to para malaman nun natin kung sino yung mga kailangan panagutin ng mga congressman. So ito, play! Said these amendments are not discussed in open plenary sessions but instead in closed-door meetings. Yan dami nagkaalat Doon sa budget na pinaka-importanteng batas, baligtad ang nangyayari. Ano? So magkakaroon ng committee amendments, tapos ng committee amendments, magmo-motion ang majority to discuss the individual amendments, but they will move to create a small committee of 4 persons. Chairman ng Committee on Appropriations. That was Zaldico? Yes. Senior Vice Chairman ng Committee on Appropriations, Majority Leader, and Minority Leader. Then we will approve on second reading, but giving them authority to accept the individual amendments and to decide on the individual amendments. Paano nangyari yun? So, ibig sabihin, in-approve namin itong version na to, tapos yung small committee, binigyan namin ng kapangyarihan na baguhin kung ano man yung in-approve namin, at yun na ang magiging final version. Tiangco believes President Marcos was referring to lawmakers when he said those behind alleged flood control corruption those behind corruption in the flood control projects should be ashamed. Iuna sinabi niya doon is mahiya naman kayo. Ang sinasabihan niya yun kami. Congress ang sinasabihan niya noon. Parang hindi kami nahiya. Kasi kami sinabihan na mahiya kami pa yung mag-iimbestiga ngayon.
Saklap, naman no? nangyayari yun. Okay, so ang sabi ko, kung yung masaklap seryoso kayo, dun. okay, to show good faith, ang first step, ilabas nila yung amendments ng small committee noong 2025 budget. That's Ayaw a good nila start. ilabas yan. Oo. Wala, lokohan lang to. Yung iba, sinisisi si Presidente, not knowing na up to July 29, meron pa siyang hindi rini-release na insertions of about 83 to 84 billion. Yan hindi alam ng tao, di ba? Kasi ang nangyari nung una, galit sila sa House, tapos galit sa Kongreso dahil doon sa nangyari. Civil society groups making a last-ditch attempt to convince senators not to dismiss the impeachment case of Vice President Sara Duterte following the Supreme Court ruling favoring the accused. Johnson Manabat on the line now to give us the latest situation at the Senate. Johnson, what's happening? Hi, Carmina. Good afternoon. Different civil society organizations converge outside the Philippine Senate hearing Pasay today as we expect lawmakers to debate later this afternoon and to vote whether to dismiss or not the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. An estimated hundreds for thousands of people from different progressive groups led by Tindig Pilipinas are calling on senators to proceed with impeachment trial against the Vice President. Tindig Pilipinas co-convener Kiko Aquino said they believe that the impeachment trial should proceed immediately, as stated in the Constitution. Protesters are occupying about 2 lanes of the J.W. Jokno Boulevard while members of the Philippine National Police are securing the perimeter of the Senate building. Aquino told ABS-CBN News, originally their program will only last until 12 noon and other groups... Mali ata yung nalagay ko na yung kay Tiangco. Hanapin natin saglit lang na ano, yung full ano niya. Full video niya mapatungkol ho dito sa ano na to. Dito sa mga salaysay niya. Mapatungkol sa nakawan sa nangyayari sa Congress. Mukhang mali yung na play natin kasi dalawang video ho ito. Baka mali yung nalagay natin. Tingnan natin ha. So hindi natin makita saan na ba yung kay Toby Tiangco na yan. So mas maganda kung eto muna. Etong video ni attorney, hindi ko pa rin pala din nada-download. Ano ba yan? Kulang-kulang G. Guevara. Kulang-kulang yung ano. Kulang-kulang yung ating mga na-prepare. Syempre, pasensya na, tao lang. Ganun talaga minsan talagang nagkakamali ang ating, ito katod dito. Yan o ang problema. Yan. Kung ang ating House of Representatives ay sinasabi niyang siya, ang speaker, ay hindi po niya sasagutin ang Supreme Court. Abay. Ngayon ka lang makakita ng sabi democratic na bansa na ang House of Representatives ay ayong sumagot sa Supreme Court. Nako, bakit kaya? Sa Amerika na. Pag pinapasagot ng Supreme Court, sasagot talaga lahat ng mga opisyalis ng gobyerno. Aba ito, talagang saksakan na talaga ang kapangyarihan ni Speaker Romualdez sa ilalim ng administrasyon ng kanyang pinsan, ni President Sagad na talaga no? Oo. Ito ay isang dagok na naman, hindi lamang dagok ito. Sagad-sagaran ng ano? Saksak ito sa dibdib ni BBM. Ang ginawa ng pinsan niyang Speaker of the House. Sa pagmamadali nilang talagang tanggalin si VP Sara para wala na siyang kalaban sa 2028, ay lahat ginawa nilang basta mapadali lang. Kaya ngayon, sasabihin pa ba niya ni Speaker na hindi siya sangayon at hindi sila papayag? Ngayon, wala siyang magawa dahil yung Senado, hindi niya uto-uto yan si Senate President Chis Escudero. So yun grabe din yung binitawan. Ito na, nakita na ho natin yung full video. Oo, eto, panoorin natin. Pasensya na, mali yung na-play ko kanina dito. Yan. Nakita ko kasi grabe talaga yung 2025 budget. Grabe ang ano? Hindi, unang-una, di ba?
unang-una yung small committee. Kasi bakit yung small committee? Kasi yung iba, ang kino-concentrate nila is BICAM, di ba? Yung BICAM, sa huli na yan. Ang unang paraan o unang opportunity na magkaroon ng insertion or amendment is doon sa small committee. Kasi ang nangyayari dyan, magkakaroon ng hearing, di ba? Budget hearings. Then interpellation. Isipin mo, magtatanungan kami. Ang tagal, siguro halos 2 buwan yon, tapos inaabot ng gabi. And then, lahat ng bills na pinapasa namin, wag muna yung budget, lahat ng bills, ang rule dyan sa House is committee amendments. After the interpellation, after magdebate, syempre ma-realize ng committee baka dapat may amendments. So, introduce nila committee amendments. And then, pagkatapos noon, yung members are free to introduce their individual amendments. Okay? Free to introduce their individual amendments. Tapos, tsaka mo aprubahan ng second reading, tapos wala nang babaguhin. Tama? Dapat. Doon sa budget, na pinaka-importanting batas, baligtad ang nangyayari. So, magkakaroon ng committee amendments. Tapos ng committee amendments, magmo-motion ang majority to discuss the individual amendments. But they will move to create a small committee of 4 persons. Chairman ng Committee on Appropriations. That was Zaldico? Yes. Senior Vice Chairman ng Committee on Appropriations. Majority Leader and Minority Leader. So, Sila lang? Sila lang. No, then ganyan. So, i-nominate yan. Then we will approve on second reading, but giving them authority to accept the individual amendments and to decide on the individual amendments. Paano nangyari yun? So, ibig sabihin, in-approve namin itong version na to, tapos yung small committee, binigyan namin ng kapangyarihan na baguhin kung ano man yung in-approve namin. At yun na ang magiging final version. Pagbalik namin pagkalas ng bakasyon, makukuha namin yung libro. Bago na. Kung ano yung ginawa ng small committee, at yun na yun. Dagdag. May dagdag, may bawas. Hindi naman pwedeng puro dagdag eh. Kasi hindi mo pwedeng lakihan yung budget, di ba? Kung 100 piso yan, 100 piso, iikot-ikutin mo na. So may mababawasan, may madadagdagan. Eh, in-approve mo na. Paano ka pa aangal doon? Hindi ka na pwede umangal. Dahil sa third reading, yes or no na lang yun. Wala nang amendments. So yun ang sinasabi ko na baguhin, di ba? Okay. Pumayag silang baguhin. Pero hindi sila nag-commit na yung individual sabi nila gagawa ng subcommittee on budget transparency. Subcommittee on budget amendments. Yan ang ano. Pero hindi sila nag-commit na yung individual amendments will be discussed in plenary. So bakit hindi mo i-discuss? Ang sinasabi nila kasi there are 1,000 lines to a budget, matagal kung individual amendments. Ang punto ko naman, lahat ng bill ginagawa namin kung matagal yan, trabaho namin yun, bait namin iso-shortcut. Diba? Tama. Hindi, gawin natin. Hindi ko naman sinasabing lahat ng amendments ay masama. Okay, iliwanagin natin. I'm not saying all amendments are bad. May mabubuting amendments. So, gawin natin transparent sa public. I move that we reduce this amount from this department and transfer it to this department. Maliwanag kasi walang madadagdag kung hindi mo babawasan yung ibang ahensya. Okay, so, ngayon, Karen. Ngayon, konektado lang dito sa sinabi ng Pangulo na mahiya naman kami. Parang hindi kami nahiya. Kasi kami sinabihan na mahiya kami pa yung mag-iimbestiga ngayon. Masakit yun no? Mangyayari yun. Okay, so ang sabi ko, kung seryoso kayo, okay, to show good faith, ang first step, ilabas nila yung amendments ng small committee noong 2025 budget. That's a good start. Kung ayaw nila ilabas yan, bakit kaya? Lang to. Okay, so we're gonna show the viewers a graphic right now of the amendments made to the 2025 budget. I want you to explain this. Okay. So let's show this right now. So to the audience, what you're seeing right now, first is the 2025 NEP. That's the first line. Hindi, ganito, Karen. Ipaliwanag mo. Pinili ko, kasi di ba, there are 200 plus districts, di ba? So hinanap ko kung sino yung distrito na may pinakamalaking budget for 2025. So, balik natin. Balik natin yun. Okay. Alright. Yung GAA,
yan na yung na-approve sa General Appropriations Act. Oo. So, ibig sabihin, yung NEP niya, 2025 NEP, ang proposed ng DPWH is 2.530 billion. Pero nung lumabas yung GAA, naging 20,999 ang isang 20,999 million ang isang distrito. Nadagdagan siya ng 18,469 million. Isang distrito Isang lang yan? distrito. Tapos, yung isang distrito, ito, second place, ang NEP niya is, galing to sa DPWH, in-extract ko lang yan, hindi ko inimbento yan. Binigay sa akin ng DPWH ito dahil nung pinag-aaralan namin yung mga pinag-aaralan namin nung Marso pa lang, kung ano ba talaga yung nangyaring kalokohan doon sa budget. Isang distrito, 1,508,583. Ang GAA niya, 20,795,429. Nadagdagan siya ng 19 billion. Oo. Do you remember anong mga district? Alam ko, pero ayoko i-disclose. Pero kasi ang sinasabi ko, to be fair to the district congressmen, pwedeng nangyari yan nang hindi nila alam. Hindi kasi, di ba, lumabas na lang yan eh. Pero hindi pwedeng nangyari yan nang hindi alam noong chairman ng Committee on Appropriations. Naku po, sino ba yun? Pwede balik natin. Sino ba yung chairman Committee of Appropriation? Walang iba kundi si Saldico. Naku po, delikado ka talaga dito, Dodong. Paktay ka dito. Ito mas kung bakit yung small committee. Okay. So balik tayo, ang total additional is 18,469,000,000, diba? That's one district sa viewers natin. Pero ang nasa BICAM, ang nasa BICAM is 5,272,000,000 na naka-FLR. Ibig sabihin, hindi release ni Presidente. So you have to give him credit, di ba? Hindi niya ni-release yung 5.2 billion. Yung nag-additional na 19 billion. 13. Hindi, yung 13, ang tanong ko, kung ang BICAM is 5.2 billion, ibig sabihin ba sa small committee ba? Ayaw nila ilabas, di ba? Paano na? Kasi doon sa BICAM records, 5.2 billion lang. So, saan nanggaling yung 13? Laking pera, sa no? small committee ba? Ang laki ng pera niya, no? Pero yung yan, total. Small committee, ito yung pinapatanggal na sana wag na daw magkaroon ng small committee na yan, no? Etong nandyan sa yung nandyan sa gilid. Ang laking pera ng Pilipinas, no? Okay, question yan. Yung isa naman, ang additional 19,286,846, ang total BICAM is 4,970,179. Hindi rin release ni Presidente yan. So I'm saying, alam ko, nagalit siya kasi hindi nga niya pinapa-release yung mga yan. Ilan magkano ang hindi na-release ng Presidente? Up to July 29, mga 84 billion. Okay, 84 billion. Yeah. So the President didn't release the funds because he is doubtful, suspicious? Hindi, pag-aralan mabuti. Tsaka doubtful. Kasi ang nakakapagtaka doon, yung iba, congressman ka, di ba? Hihingi ka ng project, dadalhin mo sa distrito mo. Yung iba, hiningi ng isang congressman, dinala na sa ibang distrito. So how do you explain that? Is that possible? Hindi, kasi yung iba, sila proponent, pero hindi nila dadalhin dun sa distrito. Sa nakakapagtaka, bakit hindi mo dadalhin sa distrito? Di ba kung I work hard para madala ko sa distrito ko, para makinabang yung residente ko, tapos may mga so yung karamihan na naka-hold on is yung iba yung proponent, at iba yung district na pinuntahan. Now, Toby, you have been a representative under many presidents already. This is not the first. Pang-ilang taon mo na bang congressman? This is my 5th time bumalik sa Congress. Isipin mo, pang-limang, is this the worst? Is this the most corrupt budget cycle you have ever witnessed in your life? No, I remember I questioned already this procedure in my early, maybe first or second term in Congress. Pero wala, kasi, okay, balik natin, no? Sabi mo, nag-independent ako ngayon. This is the longest time I've been in the majority. Kasi yung buong 3 years ng 19th Congress, majority ako. Diba? Tapos nung nagbotohan lang ng 20th Congress, siya ako nag-independent. Balikan natin, 15th Congress, I was a member of the majority for only 1 year.
Kasi hindi ako sang-ayon doon sa proseso ng pag-impeach kay Chief Justice Corona. And I voluntarily left, hindi ako tinanggal. I resigned my committee chairmanship. I said I'll be an independent. So, 15th Congress yun. So, 15th Congress, since same leadership sa 16th Congress, nag-independent rin ako noon. 17th Congress, I was for Binay, natalo si Binay. I was being offered to join the majority. Out of delicadeza, natalo yung presidente ko. I will take the consequence. Okay. Hindi ako sumama kay Duterte. No. And bear in mind, Pinoy and Duterte in those times were very, very, very popular. So I will not go with what is popular. I will go with what is right. Okay. Now, so my question is, how different is this budget, the way it was crafted, compared to everything you've witnessed in the past? Hindi, doon talaga yung problema eh. Doon, di ba, but are the figures scandalous now? Hindi, kasi iba, syempre lumalaki naman yung economy. So lalaki talaga yung budget eh, di ba? It's ganun eh. Pero ito talaga, nagulat din ako because okay, ganito, kaming mga congressman, pag lumabas yung budget, wala naman magsasabing it's enough. Di ba parang sa bahay yan eh, di ba? May budget, hindi enough pagkakasya. Kasi ang trabaho namin is paggawa yung mga kailangan, hindi kaya ipagawa ng local government na hihingin sa national government, di ba? Pag hindi naman namin ginawa yun, nagkulang naman kami kasi kami naman sisingilin. O sabihin eh, tagal mo na dyan, wala ka napapagawa. Di ba? Ganon. So, pero, yung makapagdagdag ka nito, ngayon lang ako nakita. Ngayon lang ako nakita na makapagdagdag ka diyan. Kasi lahat kami magre-request, ang hirap makapagdagdag siguro ng 1 billion o 1.5 billion. Para sa proyekto. Merong nakakapagdagdag ng 1.5 billion. Siyempre, yung mga malalapit sa speaker, mas malaki doon. Pero ito, grabe ito. Oo. Pero yung kaming mga... Pag malalapit, ibig sabihin, pag malapit ka lang, may makakalapit ka kagad. Parang ang sarap lumapit kay speaker. Alam niyo, parang gusto ko rin lumapit. Or the congressman, hindi naman makakapagdagdag doon. Di ba katulad, let's be very open. I'm perceived to be close. Di ba? Because you are a relative in a way. By affinity. By affinity. Yes. Hindi ako nakaka-request ng additional na 1 billion. You can't? Well, okay. Kaya nga sabi ko 2025 budget, walang dagdag na 1 billion sa akin. Oo. So paano less. to? Itong mga distritong ito na itinuro mo, ang mga dagdag 18 billion, 19 billion. From the NEP, from the NEP. Oo, from the NEP. So, do you want wag na lang NEP ang basihan? Gaan na lang. Ano yung tamang basihan? No, because this is the additional eh. Yeah. The NEP is the budget of the president. This is based on sa proposal ng DPWH. Ito ang para sa distrito. Grabe pera yan, no? So, paano nangyari yun? Siguro, para sa transparency, kaya nga tanong natin yung small committee. Saan ba yan? Sa small committee ba yan? O sa BICAM ba na dagdag? O saan? Okay. Now, Representative Tiangco, were you not a part of the Appropriations Committee at one point? I was vice chairman. Ang dinipensahan ko doon is... Kasi baka mapulaan ka. Okay lang. Sabihin nila, bakit I was not a member of the BICAM. Okay. I was never a member of the BICAM. I was not a member of the small committee. Ang dinipensahan ko doon, the last budget, for 3 budgets, ang dinipensahan ko doon is the should. And I think Office of the President. And this last budget, they let me defend agriculture. Okay. So, in other words, you had no say Wala akong in effect. alam dyan. You had no say. Now, why would the President allow the Speaker, allow Appropriations Chair Zaldico to murder the budget? Did he allow? Or didn't we remove? Okay, yeah, buti you brought that up. He's not getting, syempre sabihin, separation of powers, di ba? Bakit namin tinanggal si Zaldico? Bakit? Hindi, bakit? You read between the lines. Hindi galit yung presidente dun sa nangyari sa budget. Simple, di ba? Bakit namin tatanggalin?
alam namin galit siya doon sa nangyari sa budget. Kaya tinanggal. Now, ito tanong to ng pangkaraniwang tao. Can the president rein in on the speaker? Karen, it's a difficult... I mean, sometimes I text the president some unsolicited suggestions, but the speakership is one thing. It's so sensitive kasi baka pag hinalaan ako na interesado lang ako sa posisyon ng speaker. So it's one thing na hindi ko siya makausap directly. Were you ever a contender? I mean, set the record straight. I'm reading, you were a contender. Albi Benitez was a contender. Were you making proactive moves to No. the speaker? You name me one congressman na kinausap ko. Ang nangyayari noon is because nga, of course, mahirap to. Kasi wala naman aamin. And I understand why. Because nga, papapunta tayo doon sa susunod, natakot sila doon sa mga soft, di ba? But right after the elections, Madam, even up to the last day, even up to Sunday, ang tanong, wala pa bang utos ang Malacanang? Wala bang pagbabago? You can ask Albi, you can ask Duke. Ganon lagi ang tanong. Wala pa bang order? Kami nag-iintay lang kami. Kasi that started nung nagpapapirma sila, di ba? Remember, right after elections, hindi pa tapos yung 19th Congress, nagpapirma sila, di ba? So, madami nagsasabi sa akin, boss, I guess ganun tawag namin sa Congress, boss, yung iba, pasensya na. Hindi, naiintindihan ko. Then there were two big groups na sabi, yung isa, bago nga pumirma, tumawag pa sa akin, papaalam mo na kami. Walang problema kasi alam naman natin sa Congress, kahit anong pirmahan mo dyan, wala naman, doesn't mean anything. You can change your mind tomorrow. And then yung isa, ayaw nga pumirma, ako pa nagsabi, pumirma na kayo, maiipit lang kayo dyan. And hindi naman style ko yung mangdamay, di ba? If I can stand for it. Naiintindihan ko naman yung sitwasyon ng bawat congressman, di ba? Siyempre, pag naipit sila, kawawa yung mga constituents sila, di ba? Hindi naman sila yung nakakawawa eh. Yung constituents sila yung nakakawawa eh. So naintindihan, ako nagsasabi, pirma lang kayo. So up to the last day, madami nagtatanungan, wala pa bang go signal? Kasi alam naman natin, the most important vote for speaker is not inside Congress. There's only one. Di ba? Alam naman natin yan eh. So lahat nagtatanong, wala pa bang utos? Wala pa bang... Now, is it true? Were you really... So yun no, abangan talaga natin to. Abangan natin to ng gusto. Etong paghaharap or paggano natin dito kay Toby Tiangco at kay Magalong kung kailan sila ipapatawag ng Congress. At sana... ipatawag din sila ng Senado, etong dalawang taong to para masimulan na itong hearing or itong trial mapatungkol dito sa tawag dito sa di pala trial, mapag-usapan itong nakawan na nangyayari dyan sa flood control na yan. So sana abangan at sana ilabas na rin ni Toby Tiangco at ni Magalong yung mga ebidensya, yung video man, may text messages man, na ebidensya sa mga nakawan na nagaganap dyan sa Congress. So maganda yan, abangan ho natin yan. So yun mga banateros, mga kabiyaya, ano pong maikukomento nyo sa mga napag-usapan natin dito sa inilahad ni Mayor Magalong and Congressman Toby Tiangco. So i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.